Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence na ko po. Nakakuha ng impormasyon si Harry Roque na hindi nakadetain, hindi nakulong si Zaldico. So ligtas si Zaldico mga kabibig. Naku po, saan kaya nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos ang impormasyon na nahuli na si Zaldico, na-detain si Zaldico? Naku kabibig, yung nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, maghanda-handa ka na. Kasi fake news ka. E paano na ngayon si Bongbong Marcos ang mabiblame na maraming netizen na sobrang happy na nakulong si Zaldico, na may uuwi si Zaldico ayon kay John Vic Remulla 3 weeks from now. Naku po, 1 to 3 weeks ay madideport na si Zaldico. Pero itong pasabog ni Harry Roque, may nakuha siyang impormasyon. As in, from a reliable source. Baka kinontak siya ni Zaldico. Naku po kabibig, grabe talaga ito si Attorney Harry Roque. Kung makapagpasabog ng impormasyon, wasak na wasak, fake news talaga si BBM kabibig. Naku, ano kaya ang maging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito mga kabibig, na parang mapahiya siya. Napahiya siya sa mga loyalista na sobrang happy. And the other way kabibig, nilinaw ng Ministry of Justice ng Czech Republic na wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kaugnay sa pag-aresto kay resigned Congressman Zaldico. So wala pa talagang as in impormasyon. So paano nakakuha ng impormasyon si BBM? Hala ka. Naku BBM, you have to question in intelligence funds dyan. Hala ka. O, eto kabibig ha. Unahin muna natin si yung sa Czech Republic. Report ito sa Abante Radyo. Makinig tayo kabibig. Ito nilinaw ng Ministry of Justice ng Czech Republic na wala silang natanggap na opisyal na impormasyon kaugnay sa pag-aristo kay Zaldico. Walang impormasyon talaga kabibig. Walang official information. Hintayo ha? Nilinaw ng Ministry of Justice ng Czech Republic na wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kaugnay ng pag-aresto kay resigned Congressman Zaldico. Yan. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Justice na si Marketa Antrova, nakikipag-ugnay na sila sa pulisya na kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga pangyayari. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Czech Police at ang Ministry of the Interior tungkol dito. Ayon pa sa mga ulat, kasama ni Ko ang kanyang pamilya nang sila ay maharang sa isang random border check habang papasok sa Germany mula sa Czech Republic. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kasalukuyang nakadetine si Ko sa isang immigration detention facility matapos maituring na isang undocumented foreign national. Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, maaring maharap sa administrative expulsion o pagpapaalis sa bansa ang mga dayuhang walang valid travel document. So yun kabibig. Nilinaw talaga, Czech Republic wala pang impormasyon sa pagkakaaresto kay Zaldico. So saan nakuha ni BBM yun? Sabi ni Jude Vasol na budol na naman kayo ni Bangag. Ano na, todas na naman, si Marcos po ang dumakip, di alam ng Czech government. Hala, totoo talaga. Abante Radyo pa, station ng mga fake. Huy, gabi naman. Number 1 fake news, ano kaya palusot ng mga clown? Fake news talaga tong Bangag, pati si Labu. Ano sinong Labu? Labubu? Sino ang fake? Sinungaling pala ang taga Czech Republic. NDI daw, why man totoo na budol na naman kayo. Si Mangag naman ang nag-fake news. Naku po, eto si Attorney Harry Roque ha. Ito yung bagong pasabog ni Attorney Harry Roque. Naku po, eto na. Nakakuha ng impormasyon si Attorney Harry Roque from the credible sources. Pag may makinig tayo kabibig ha. Confirm, fake news yung kay Zaldico. Naku po, ito na. Yung lahat, napakaganda ng gising ko. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Hala. Kumpirmado po
hindi siya naaresto, kumpirmado po. Hindi nakadetena si Zaldi, kumpirmado po. Ligtas si Zaldico. Oh. So mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Hala ka. Confirmed, confirmed, confirmed. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkaka-aresto kay Zaldico? Ano nagagalak? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Zaldico, ha? Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Zaldico. Darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Zaldico ang pananagutan. Correct. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Zaldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating presidente, aka Vangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Zaldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Zaldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit. Kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun. Na kinurakot kay Marcos Jr. Wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga. Kapanipaniwala ba si Zaldico? Well, siyempre, unang-una, wala naman pong talagang magdududa na si Zaldico ay malapit na malapit, hindi lang doon kay Tambaluslos, kundi kay Bangag Jr. mismo. Bakit? Dahil alam natin na supporter na talagang matindi si Zaldico ni Marcos Jr. Nung kampanya, ako, tatayong testigo na yung Agusta helicopter na pressurized na merong sariling radar kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa saan ba yun? Sa Apayaw ba yun? Yung Kilabernos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung may helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit yun. Helicopter yun ni Zaldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang talagang committee on chairperson, kaya chairperson ng committee on appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Zaldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil siya ang chairperson ng committee on appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pantao ng budget? Kasi nga po, lahat ng appropriations dapat magsimula sa Kamara. So waro-waro lang yung mga senador. At mga senador, happy na sila kung collectively meron silang 150 billion na insertion na pagkakakitaan dahil 24 lang sila. Diba? So, wala pong kaduda-duda, may kredibilidad si Zaldico, hindi gaya ni Madriaga na dinideny ngayon ni VP Sara na hindi man lang niya kakilala yung Madriaga yan at tanging ebidensya niya na magkakilala daw sila ay larawan na alam naman natin, politiko ka, no? Talaga namang ikay nagpapapicture-picture, no? Otherwise, walang boboto sa'yo, di ba? So yan po ang kahalagahan ni Zaldico. Ulitin ko, hindi siya siguro hero, hindi siya siguro santo, pero kinakailangan natin ang testimonya niya para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at pati na ang kanyang may bahay at pati na mga kamag-anak ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico rin na nagsabi na pati pagkain pinagkakitaan. Di ba? Yung smuggling ng agriculture, bigas, asukal, isda, lahat na pinagkakitaan. Yan ang sabi ni Zaldico. Now, yung bang sinabi ni Zaldico may koroborasyon, siyempre po, sino makakakorroborate? Ngayon po, hindi nagsasalita yung Amina, yung dating DBM. Pero yung 100 billion, hindi mailalagay yan na hindi alam ni Amina. Alam po niya yan. Amina, taga-UP ka pa naman. Ano ba yan? Nasaan na yung dugo mong scholar ng bayan? Isiwalat ng katotohanan. O, hindi lang po si Amina makakakorroborate niyan. Yung maglolo na Bersamin, CJ, ulitin ko, ano ka ba? Chief Justice ka. Pag ikaw, tinago ang katotohanan, anong ehemplo, anong mensaheng pinararating mo sa mga kabataang mga abogado
okay lang mandarambong, okay lang itago ang katotohanan. Samantalang alam naman natin na bilang Chief Justice, talaga ikaw yung naging personification ng katarungan. Kaya magsalita ka na. Ano ba naman yan? Hayaan mong ikaw maalala ng buong Pilipinas na siyang naging tupad sa iyong sinumpaang katungkulan bilang Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan at hayaang magkaroon ng katarungan ng sambayan ng Pilipino. Ay bukod pa dyan, siyempre, si Tambaluslos can also corroborate. Wag silang makampante ni si Tambaluslos, hindi kakanta. Siyempre, kapag nagkaipitan na, save yourself, Tambaluslos. Pero, gaya ng aking advice kay Zaldico, walang kasiguraduhan na wala kayong kahit anong pananagutan. Baka meron naman. Pero, siyempre, kung wala ng ibang testimonya ang mapipresenta para maparusahan si Marcos Jr., yan ang iyong dahilan kung bakit kayo po pwedeng mabigyan ng testimonial immunity. In fact, ang hamon ko sa inyong dalawa ngayon, Tambaluslos at Zaldico, mag-unahan na kayo. Gawin nyo ng sworn statement ang inyong mga nalalaman. Ipa-deposition nyo na. Ipa-perpetrate nyo na ang testimony ninyo. Pwede namang kunin ang testimonya ninyo sa isang notary abroad at pwede nang ipa-apostil yan. Hindi na kinakailangan pumunta pa sa opisina ng konsulado. Dahil sa mga nalalaman ninyo, talagang may banta sa mga buhay ninyo. At ang tamang gawin nyo, yung tinatawag na perpetration of testimony para miski kayo'y natigok, nandyan ang testimonya ninyo, hindi mabubura. But in any case, masaya po ako ngayon dahil hindi po makukuha ng Administrasyong Marcos si Zaldico ang pinakamatinding testigo na magpapatunay Marcos Jr., arkitekto ng korupsyon sa Pilipinas. Feel ko talaga, kabibig, no, lalabas itong si Zaldico pag, for example lang ha, maging presidente na si VP Sara. Ramdam ko talaga, kabibig. Opo, kabibig. Parang ano ba, parang tina-timing lang ni Zaldico, parang mga 2 years from now, lalabas yung si Zaldico at hindi talaga matapos-tapos itong flood control projects hanggang matapos ang termino ni BBM, kabibig. Pag-usapan at pag-usapan talaga yan. Hahanap ng paraan ang mga tao na pag-usapan yung flood control project, mga kabibig. Hindi pwedeng makalimutan lang. Trilyones ang perang nawala. Tapos, kakalimutan lang. Alam mo, kabibig, kung hindi ma-impeach si BP Sara, no? Alam mo kung paano mananalo si BP Sara? Gagamitin ni BP Sara itong flood control project sa kanyang mga mga adhikain para i-convince ang mga tao na butuhan siya. Kasi alam naman natin, sinabi na ni VP Sara na may managot. At alam mo ba, excited ang mga tao na may managot, kabibig. Kasi pera natin to. Dapat sana marami mga bridges, marami mga daan, marami mga programa na pwedeng anong tawag dito? Beneficial to us. Pero anong ginawa ng gobyerno? Anong ginawa ni Bongbong Marcos kung talagang siya ay seryoso sa paghanap ng mga taong nasa likod ng flood control project? Dapat noon pa may nakulong. Pero wala eh. Kung ano-ano mga drama na lang lumalabas, kung ano-ano mga issue na lang lumalabas. Tapos, kung talagang seryoso siya, dapat pinaimbestigahan na niya ang 18 ex-Marines. Diba? Sana sinuportahan niya ang 18 ex-Marines. Pero, hindi pwede kasi masali yung pangalan ng kayang pinsan, ng kayang pangalan. Remember, ang sinabi ng 18 ex-Marines, nag-deliver din sila ng maletang pera sa bahay ni BBM sa Ilocos. Diba? So, si BBM, pag iimbestigahan ba niya? Bibigyan ba niya ng panahon ng 18 ex-Marines? Hindi. Diba? Alam ko, sa tamang panahon, lalabas at lalabas talaga ang totoong istorya nito. Si Zaldico, husay ang lalabas pag iba na ang nakaupo. Yes, mga kabibig. And alam ko, maraming Pilipino excited na makita si Zaldico
Kasi may mga nilabas ng video si Zaldico tapos magbabago ang kanyang isip. Sabi ng iba, ididiin si BP Sara. Paano ididiin ni Zaldico si BP Sara? Wala nang flood control para si BP Sara. Diba? So I'm sure, yan si Zaldico, lalabas yan sa tamang panahon, magpapakita yan, at magiging witness yan kabibi. So maghintay. Sabi nga ni Ping Lacson, hindi kwalipikado si Zaldico na maging star witness. Uy, talaga ba? Ping Lacson? Bakit? 'Di ba? Ang 18X Marines hindi mo nga pinaimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo nga pinatawag. Sinospenso mo nga yung Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Yung pagkatanggal ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee chairmanship, merong kumpasyon. Yung pagkatanggal ni Chis Escudero bilang Senate President, may nagkukumpasyon. 'Di ba? Tapos ito dinama na si Chis, si Estrada, si Joel Villanueva, itong mga bidibilaban senator ng mga minority. Kaya maghintay tayo kabibig sa tamang panahon. Ilang taon na lang magbabago ang uupo sa gobyerno. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-uusapan. Kung fake news pala si BBM at sinabi ng Czech Republic, wala pa silang nakuhang impormasyon na na-detain, nakulong, or na-hold si Zaldico. So paano nakakuha si BBM ng impormasyong ito? Paano ba? Sabi ng iba, ay nako, nagpahula yan kay Rudy Baldwin. Ano ba kayo? Ano ba mga sinasabi niyo? Ididama niyo pa si Rudy Baldwin? Talaga? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!